Yawn mga idol, tara at ating alamin ang bagong first 5 ng Barangay Ginebra ngayong natapos na ang PBA draft. Hindi limit sa kaalaman ng lahat na magbabago na ng hindi lang konti kundi malaking adjustment ang rotation ng Barangay Ginebra dahil sa pagkawala ni Jamie Malonzo at pagdating ng mga bagong players tulad ng veteran na si Norbert Torres at ng first round pick na si Sonny Estel. Unahin na natin ang possible first ni Coach Tim Cone, para sa point guard position ay walang iba kundi ang The Hustle Man, Scottie Thompson. Hindi maitikaila na siya nga ang point guard pa rin ni Coach Tim dahil sa nagiging veteran na din ito unti-unti sa PBA. Kahit naman sa Gilas Pilipinas ay mas pinipili pa rin niya itong si Scottie na starting guard dahil sa hustle nito at sa taas ng IQ level sa laro. Magiging kapalitan nga niya si RJ Abarians na kung saan ay siya ang papalit sa iniwang pwesto ni LA10 Orion as backup point guard dahil sa nag-retire na ito at kinuha ang bagong posisyon as Magnolia head coach. Maganda din ang pagpasok ng isang Johnny A sa Ginebra as assistant coach dahil mas matutukan nito ang kanyang pamangkin na si RJ, iba pa rin kasi talaga amang dedication na ibibigay mo lalo na kung pamangkin mo ito. Nandyan din ang isang John Pinto na laging handa kung tawagin man siya ng isang Coach Tim Cone, although hindi natin ito nakikitaan ng madaming playing time panigurado impact player pa rin ito. Para naman sa shooting guard position ay walang iba kundi si Stephen Holt, isa nga ito sa itinuturing na big advantage ng Ginebra pagdating sa position na ito dahil sa height at length na meron itong si Holt. Hindi nga lang siya shooter kundi magaling din ito sa drive to the basket kung saan may advantage siya sa kanyang guardia at makaka-attract pa ng possible double team pag sumaksak sa loob at dyan maaating maupen ang kanyang teammates. Pagdating sa depensa ay pwede itong ilagay ni Coach Tim Cone sa 2 o 3 dahil versatile nga ito at kayang dumipensa ng mas malaki sa kanya. Makakapalitan nga niya dyan ang unti-unti nang nakaka-recover na si Jeremiah Gray. Marahil nang tataka kayo kung bakit ayaw pa rin bitawan ni Coach Tim Cone itong si Gray, ito'y sa kadahilanan na malaki ang tiwala niya dito na maibabalik niya ulit ang kanyang laro, kaya this season ay asahan na natin ang mas mahabang playing time para sa kanya. Nandyan din ang veteran guard na si Maverick Ahanmisi na anytime din na kailangan siya ay nagkakapag-provide ito, halos kumpleto nga ang Ginebra sa guard position dahil sa mga gaya ni Ahanmisi at Pinto na leader din sa loob. Para sa small forward position ay possible na gamitin ang rookie na si Sonny Estel dahil sa hustle nito ala Scottie Thompson. Para sa mga hindi nakakaalam ay ito ang good boy version ng Calvin Abueva, yes mga idol, good boy in a way na hindi siya mayabang pero hanep dumipensa na ala Calvin Abueva. Madami ang nagsasabi na baka magaya lang ito sa mga rookies ng Ginebra dati na na-trade lang din at hindi katagalan ay nawala sa PBA pero naniniwala ako na ang batang ito ay maaring ipalit sa pwesto ng isang Jamie Malonzo. Dito ay makakapalitan nga niya sin Jason David at Ralph Ko na composition niya. Madami din ang nagsasabi na sana ay bigyan ng mas mahabang playing time ang isang Ralph Ko dahil sa consistent naman talaga ito tuwing ipanapasok ang laro. Para naman sa power forward position ay walang iba kundi si Troy Rosario. Mas napapadali nga ang trabaho ng isang Jepet Aguilar kapag nandyan ang isang Rosario dahil madalas ay mas pinapagwardyahan ni Coach Tim Cone ang mas mga mabibigat na big man sa loob kay Troy. Ayon kay Jepet ay hindi na nga ganon kalakas ito at kabilas kumilos. Kaya naman mas ipinapaubayan niya ang depensa kay Troy at siya na ang baalang mag-secure ng rebound unless si Junmar ang katapat ay si Jepet ang haharap dito. Magiging kapalitan naman ni Troy Rosario dito ang bagong acquire na big man ng Ginebra na si Norbert Torres. Ang tunay na ron bakit kinuha ni Coach Tim itong si Torres ay aside sa matangkad at malako ang katawan ay may shooting din kasi ito na maaring maging rason para mas deadly ang opensa ng Ginebra. Matagal ngang naglaro ito sa Meralco kung saan 4 na beses nilang nakatapat sa finals ang mga ito at noon ay nandyan na ang isang Norbert Torres kaya naman alam na ni Coach Tim ang gawalan nito. Para naman sa center position ay walang iba kundi si Jepet Aguilar. Kahit sabihin natin na tumatanda na ito ay hindi pa rin nawawala ang kanyaking skills maging sa opensa man yan o depensa kaya naman panigurado ay first 5 pa rin siya at siya pa rin ang best option sa center position. Magiging kapalitan nga niya dito ang magbabalik na at may bagong kontrata na 1-year deal na si Isaac Go. Ayon kay Go ay babalik daw siya ng mas malakas dahil may gusto daw itong patunayan this time. Hindi na nabanggit ang ibang mga players dahil alam naman natin na maximum of 10 players lang ang ginagamit ng isang Coach Tim Cone lalo na kung maganda ang laban. At eto nga mga idol ang nakikita ko na bagong rotation ng Barangay Ginebra ngayong paparating na All Filipino Cup.